Ayan, live na po tayo. Good afternoon everyone. Good afternoon po. Happy opening of classes to DepEd people, to the Department of Education. Happy Teachers Day to all teachers. Happy opening of classes. Yung mga DepEd personnel po, lahat-lahat na taga DepEd ay Happy Teachers Day po. Happy Teachers Month. And Happy World Teachers Month. Yan po. So, purihin ang Panginoon. Pagpapatuloy po natin yung ating Bible study. O ayan, si Dr. Joanne Peralta, ang unang viewer dyan na nakikita ko. Yung iba hindi ko kasi makikita. Ay siguro, yan. Nandyan din si, maliban kay Dr. Joanne Peralta, nandyan na rin si Sis Marisa Kubangbang sa Italy. Yan. So, Marisa Valencia pala. Marisa Kubangbang Valencia is watching in Italy. Glory to God, sabi niya. Yan. Si Ma'am Dr. Joanne is watching. Yan. Okay. So, para po sa mga connected din sa DepEd, si Dr. Joanne. So, Happy Teachers Day rin. Doc. Yan. So, yung mga nagsidatingan na po, yung mga viewers natin. But, as I promised po, mga kapatid sa naka-Bible study po, mga kapatid sa Himpapawid, yan po. Binabati ko po kayong lahat ng magandang hapon kung nandito kayo sa Pilipinas, magandang gabi kung nasa ibang bansa kayo po, at sa ibang bahagi pa rin po ng mundo, magandang umaga. Yan. So, may viewer na naman tayo from Hong Kong. Diyan, si Sister Dita Duque. Diyan na sila. They are watching na po. So, shout out. Yan. Nagsidatingan na po yung mga viewers natin. Sana po kayong mga hindi ko nakikita, pag mag-like lang po kayo, makikita ko dyan. Yes po. So, please comment, watching from, and then, tapos pag mag-like or mag-heart po kayo, yan po, makikita ko na. Nandyan na naman si Gilbert Piedad Yanesa sa Mindanao. Yan. Na-assign siya sa Mindanao po. Kumusta kayo lahat dyan sa Mindanao? Si ate ko, Pastora Nilda, Bayaw, Kuya Eli, at yung mga Lagundino family dyan, yung mga kapatiran dyan po. Kumusta po dyan sa Assemblies of God, dyan sa Tantangan, South Cotabato po. At saka po yung mga kapatiran natin na Manubo tribe sa Kulaman po, at saka sa Kulaman, Sultan Kudarat. At saka yung dyan sa General Santos City, yung mga pamangkin ko po dyan. Kumusta po kayong lahat? At lahat-lahat no po na nanonood. Sila Pastor Esther Nomos. Yan. At saka si Pastor, yung asawa ni Comadre Esther. Yan. Nandyan na. Sunod-sunod na sila yung mga viewers natin. Laisel Beray. Yan. Nandyan na naman si Pastor Arnold Sabugo. May nagbaback up na naman in prayers dyan. So, shout out din sa mga nagbaback up po na mga kapwa pastors sa District 3 Ilocosur. Ayan po. At saka po sa Bethel Central Churches of the Philippines. Yan po. So, kumusta po yung mga
kapatid din natin, yung mga kapwa natin, pastors in the entire Ilocos Sur, as well as in Region 1, entire the Philippines, at maski yung mga nasa ibang bansa po. Yan po. So, shout out din sa mga DepEd people. Yan. Happy Teachers Day to all teachers. Happy Teachers Month. Happy World Teachers Day. At lahat-lahat po na school heads, teachers, mga administrators po, school DepEd personnel. Ayan po, mag-umpisa na ang opening of classes tomorrow, and we are going to pray for that. So, maganda pong naka-attend po tayo ng Bible study ngayon para mamaya lang po ay ipagpipray po natin ang opening of classes from the DepEd Secretary hanggang po sa pinakamababang teacher and even the non-teaching personnel sa DepEd. Pagpipray po natin yan. So, as I promised po, nandyan na naman si Sister Sheila Janelle Afuan. Yan. So, as I promised po, ibabasa ko ngayon yung Bible, yung mga nag-like po sa Bible study number 2. Akala ko mapagsabay ko yung 2 at 3, pero masyado na pong marami. Yan. Kaya, ito na lang muna. Isa-isang Bible study na lang ang isya-shoutout ko bawat Bible study po para hindi naman masyado yung oras natin for the Bible study. Ayan. So, nung unang Bible study po, sinoutout ko mga 897 noon, 900 na yata ngayon na viewers. 900 plus na viewers ngayon as of today. Ito ring Bible study number 2 po ay may 417 viewers po. Yan. Pero yung mga nag-like po, ito pong isya-shoutout ko po. Yung mga nag-like, purihin ang Panginoon. Ayan, baka may mga names kayo dito. Yan. Yung mga nag-like, si Madam Principal Estrelita Monar Ciruno ng Cabugao South Central School. Congratulations, ma'am, for being an outstanding Principal 3. Yan po. Yan. So, siya yung principal namin sa Cabugao. Supervising or coordinating principal, si Ma'am Estrel. Yan po. Si Pastor Mark Jewel Kaiso, yung son ko po. Yan. Na-assign din sa San Juan. Yan. Si Sister Resty Banyaga Tapaya. Si Ma'am Morlita Sulima Pastor sa Salapasap Elementary. Yan. Thank you for your likes. For your liking, I should say. Pastor Loina Bringas Valencia, Nagsingkawan. Pastor Pablo Kaiso Jr., Sagsagat. Si sisterhood ko, Sister Estela Agtagyem Ventura sa Bangi. Pastor Renelyn Kaiso, Sagsagat. Sister Lynn Ross Agtagyem, Malaysia. Si Bats, Ma'am Luz Biminda Viloria, Austria, Municipality of Cabugao, sa bayan siya po. Si Sister Margie Corona Doque, Malaysia. Si Sister Ma'am Delia Rentar sa Lapasap Elementary. Si Sister Bernadette Asuncion, San Juan. Si Sister Dita Doque, Hong Kong. Si Ma'am Josephine Morelia Sabelia sa Lapasap Elementary. Si Ma'am Helen Batawi, Dardarat Elementary. Si Sister Ami Kaiso, Macau. Si Ma'am Melchora Morales Sunico, Kaelayan Elementary. Si Yolanda de la Cruz Martinez, Malaysia. Si Sister Juliet Asuncion Tapaya, Malaysia or Hong Kong. Arian Joy Pulaco Bangbang, Sagsagat. May Valencia, Kagawad May Valencia, Karusipan. Sister Dita, Pastora Dita Palacio Piedad, Macau. Yan. Si Sister
Marie Chris Corona, Malaysia. Si Sir Randel Duque Balasan, Karusipan Elementary. Si Sister Maribel Orani, Manantan. Si Sister Mary Ann Saturno Duque. Si Ma'am Chupi Lahara sa Italy or Greece. Italy, yata. Sister Elisa Barakel, Pampanga. Si Sister Lita Manantan Ubaldo, Canada. Si Ma'am Primitiva Serrano, saan ka ngayon, Ma'am? Si Patricia Marie Solmerin, sa La Pasap. Si Shikaina Amulong, yan. Si Bats Nati Sumera, sa bayan ng Kabugaw, yan. Si Ma'am Helen Siruno sa Hawaii or California, ay Hawaii yata, si Ma'am Helen Siruno, our former district supervisor. Si Bats, Ma'am Susan Publico Manahan, daycare worker sa Karusipan Elementary. Si Ma'am Brenda Sabeliano sa Hawaii, yan. Si Sharin Castillo Puli, Hong Kong, if I am not mistaken. Jasmine Kubangbang, Eloisa Valenzuela, Josephine Segi Kubangbang, Singapore. Yan. Si Kasin. Si Ma'am Elaine Hidalgo Lopez, principal sa school heads sa San Juan District po. Yan, comadre. Si Sir Nestor Jr. Kubangbang sa Kabugaw South Central School. Oh, yan. Very talented ang teacher na yan. Si Sister Irene Poli Parto sa Abu Dhabi or Dubai. Yan. Si Ma'am Flor Desencia Sunyo Serna, si Ma'am Macaria Edna Fontanos, may batchmate, teacher in Ilocos Norte. Yan po. Si Ma'am Christy Morelia Savelia, a teacher also of sa La Pasap Elementary School. Yan, ko-teacher ko. Si Sister Beth Saribay. Si Pastor Jomar Fernandez sa Bangi National High School. Yan po. O, si Ma'am Agnes Yakap sa Pugos Elementary School. Si Pastor Oscar Francisco sa Vigan. Yan, Vigan City. Si Pastor Mark Joel Kaiso. Yan po. So, para hindi masyadong marami kasi yung Bible study number 3 at saka 2 parts kasi yon, kaya mas marami na naman. So, yun na naman ang ibabasa ko sa next na para hindi masyadong matagal po yung pagbabasa po natin yung mga pangalan po. O, andyan na naman yung iba. O, andyan si Sister Eleanor Sumera sa saan siya? Sa Saudi. Yan. Brother Alan Valencia sa Italy, Genova, Italy. Si Janelle Valencia. Si Brother Alan. Si Sis Rodaline Barrientos. Yan. Thank you for watching po. Watching from Genova, Italy. God bless you, ma'am. Sabi ni Brother Alan. Sabi niya naman ni Sister Eleanor, Amen, glory to God. Watching from Macau. Ayan po, ang saya-saya. Ang saya-saya. Okay. So, yan, nakakarami na po tayo. This is already Bible study number 9 na ba? 8 or 9 na. Okay. So, ngayon po, napag-aralan natin noon yung chapter 6 tungkol po sa the blood of Christ. At medyo i-review lang po natin ng konti para naman po doon sa mga hindi po nakinig noon, at least may background sila. Na yung the blood of Christ po
ay napakahalaga. Oh, kasi po yung napag-aralan natin noon, letter A, sabi dito, life is in the blood. 'Yon. Yung buhay po ay nasa dugo. So yung blood of Jesus Christ naman, ibig sabihin tayo po ay nabuhay dahil sa kanyang dugo. Yan. So, dahil po sa kasalanan ng tao, naputol po ang relasyon ng Diyos sa tao. Pero dahil po sa dugo ni Jesus Christ na talagang nag-shed po sa cross of Calvary, doon po tayo napatawad sa ating mga kasalanan po. So, napag-usapan natin noon na what sin does to our life. So, yung sin po, it separates us from God. Ano pa? It makes us feel guilty. Yan. It allows Satan to accuse us. It demands the death penalty. Pero po, due to the blood of Christ, all our needs were able to meet. Ibig kong sabihin, the blood of Christ meets all our needs. So, napag-aralan natin noon that through the blood of Jesus Christ po, fellowship has been restored. Fellowship between man and God has been restored po. Yan. So, and then we were redeemed. Na-redeem po tayo dahil sa sa blood ni Jesus Christ po. Ayan. So, napag-usapan din po natin that the blood is for man. So, ano po ang nagagawa ng blood ni Jesus Christ po sa atin bilang tao po? Ayan. The blood cleanses us from guilt. What else? The blood sanctifies us. Yan. The blood brings us closer or close to God. Then the blood of Jesus Christ gives boldness to enter God's presence. And number 5, the blood perfects us in the sight of God. Yan po. So, yung nasabi rin natin noon na maliban sa the blood is for man, the blood is against the devil. Yan din. So, sabi natin noon po that the blood is against the devil. So, the blood puts God on man's side against the devil. Number 2, the blood dissolves all Satan's legal rights of ownership. Kaya nga yung sinabi ko noon na halimbawa kung may yung mga na-demon possessed po, pwede po natin gamitin ang blood ni Jesus Christ. Yan. Kung may yung mga nasasaniban na halimbawa tayo ang nandun at wala nang ibang maasahan po na magpipray, ayan po isigaw natin, in the name of Jesus Christ and through the blood of Jesus Christ. Yan po. Kapag isisigaw natin yun, madidissolve po yung Satan's legal rights of ownership. Yan po. Kaya matatalo po siya. Matatalo siya. And then, what the blood of Christ has brought us. Okay, ito po yung mga na nagagawa po ng blood of Christ. Number 1, purity of heart. Yan po, napopurify po yung puso natin. Yan. Another is eternal life. We can have our eternal life, not in eternal torment. Yan. And approach to God. We can approach God because of this. So yan po yung mga na banggit natin noon na nabigyan din ng mga iba't ibang
verses. At yung commitment po natin noon na tatanggapin natin si Jesus Christ bilang tagapagligtas sa ating buhay. Ito po yung commitment natin noon. I now understand what the blood of Jesus means to God, to Satan, and to me. So I make my commitment to share with others the truth concerning the blood of Christ. I will remind myself often of the covenant God has with me to forgive my sin and cleanse me from sin and protect me from Satan's harm. Ayan po. So, wala po tayong problema kahit po kung tayo man po ay nagkasala, basta po ready tayong hihingi ng tawad sa Panginoon, patatawarin niya po tayo dahil po sa blood of Jesus Christ. Ayan po. So, exciting. Very exciting. Nandito na po tayo sa chapter 7. Yan. Siguro kapag hindi ko, kung hindi ko man po masasagot, may mga katanungan, pero kung hindi ko po masasagot ngayon, next time siguro po itatackle po natin yung mga katanungan. Kasi medyo mahaba kasi itong resurrection po. Pero exciting ito. Exciting itong resurrection ni Jesus Christ. Bakit? Magbigay ako ng bakit? Kasi, di ba sinicelebrate natin yung Good Friday, yung Biyernes Santo po? Biyernes, sabi natin, Sunday ay nag-resurrect na siya. 2 days pa lang. Ayan. Tutuklasin po natin dito kung bakit parang dadalawang araw lang, di ba? Siya inilibing siya ng Friday. Tapos, Saturday pa lang, sinabi nabuhay na siya ng Sunday. Di po ba? Bakit nagkaganon? Bakit meron na bang 3 days yun? Yan, ang tutuklasin po natin sa Bible study natin ngayon. Yan. So, patindi po ang mga pag-aaralan natin. So, ngayon, ay medyo nandyan na naman. Sino yan? Glory to God. Yan. Merong, Marites. Yan. Si Hipag Marites is watching. Jason Noel Jimenez is watching. Hello po. Si Brother Isagani Perez sa Italy din. Sa Genova, Italy. Ma'am Elmi Dasa is watching. Marami na pala sila dyan. Si Ma'am Elmi Dasa, glory to God. Watching in Brunei. My viewer tayo from Brunei. Si Ma'am Melody Madarang. Nandyan, si Ma'am Melody Madarang. Okay. To God be the glory po. Ang saya-saya. Mamaya, magsidatingan na naman yung iba. Ang daming teachers ang uma-attend kaya. Pero siguro busy yung iba ngayon. Baka nasa school pa yung iba. Yan. Pero sa amin, tinapos namin kahapon. Yan po. Napakasaya po na nabibigyan natin ang Panginoon ng time na Bible study na ito. Free naman ito po. Wala naman tayong registration dito. At ako rin po, willing, nagbo-volunteer po ako para po matugunan ko lang o magawa ko lang po yung mission ko din na ipangaral ang mga salita ng Diyos sa iba't ibang dako ng mundo. At sa pamamagitan lang po nito, kahit magkakalayo po tayo, yan na po ang aking katuwaan, ang aking joy po na magawa ko po yung mission ko sa Panginoon. Nandiyan na naman si Sister Norlin Manantan, watching from Hong Kong. Yan. God bless you, Pastora. God bless you din, Sister Norlin. Yan. So, dito po, walang registration dito. Free po ito. At
si Lord po ang bahala sa bawat isa. May nagsasacrifice po kayo ng time ninyo, time natin lahat, para po matuto talaga tayo at alam kong tuwang-tuwa po ang Panginoon. Marami ding viewers po na hindi nakikita dito siguro. Hindi ko alam kung, or siguro saka lang sila nagwa-watch pag recorded live na. Ayan, so kahit recorded live na po, mag-comment po kayo o kaya mag-like po para makikita ko kung sino-sino yung mga sumusubaybay po. Ayan. At kung gusto niyo po niyang copy from the Bible study number 1 nga na kumpleto po hanggang ngayon, yung ano natin ngayon, number 9 na yata, chat lang po kayo sa messenger ko, PM kayo sa messenger ko at ipapadala ko sa inyong messenger din yung kumpleto pong set ng Bible study natin po. Yan. Yan, dadako na tayo. The resurrection. Yan. After His death on the cross, Jesus lay in the grave for 3 days. Sa Matthew 12:40. Yan. 3 days, 3 days. So Friday, titingnan natin mamaya. Then God raised His Son from the dead. Matthew 28. And who through the Spirit of holiness was declared with power to be the Son of God by His resurrection from dead. Yan. Jesus Christ our Lord. So that is Romans 1, in Romans 1:4. So, letter A, ano po ang tungkol sa resurrection? Letter A, God raised you up together with Christ. God raised us up. Yan. So, Jesus' death was for you and me. Yan. So was His resurrection. So, yung pagkabuhay po muli ni Jesus Christ ay para po sa iyo, para po sa akin, para po sa ating lahat. Ano po ang sinasabi sa Ephesians 2:1-6 and Colossians 3:1-3? Ganito po yung sinabi niya. As for you, you were dead in your transgression and sins, in which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air. But because of His great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ even when we were dead in transgression. It is by grace you have been saved, and God raised us up with Christ and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus. Ayan po. So, dito po mga kapatid, mga ka-Bible study, namatay siya dahil po sa ating mga kasalanan. Andyan na naman si Pastor Sammy Sambrana. Prinumot na kita, Brother Sammy. Ng Christ Mercy Fellowship. Yan. Kumusta din kayo dyan po sa Christ Mercy Fellowship. Mami Rosa, Althea, Ate Julie, Dr. June, Tan family. Kumusta po kayo? Matagal na po akong di nakabisit po dyan. Yan po. So, sabi po dito, God raised you up together with Christ. Bakit po? Number 1, to give you new life. Yan po. To give you new life. To give us new life. Yan. Sabi po dito sa 2 Timothy 1:9-10, God has saved us and called us to a holy life po.
not because of anything we have done, but because of His own purpose and grace. Yan po. May purpose kasi ang Panginoon sa atin. At dahil po sa Kanyang grace, yun po ang kung bakit niya tayo gustong maging holy po. Yan. So this grace was given us in Christ Jesus before the beginning of time, but it has now been revealed through the appearing of our Savior, Christ Jesus. Yan. Who has destroyed death and has brought life and immortality to life through the gospel. Ayan po. So, gusto ng Diyos na talaga na tayo po ay masave mula sa, di ba sinabi ko po na dahil si Adam at saka si Eve, si Adan at saka si Eva po, nagkasala po sila. So, dahil po sa sila ay nagkasala, hayan, na po, na tamang-tama naman na nahulog si Lucifer mula sa kaitaasan dahil nagrebelde siya kay God at dahil natulugan niya na gagawa si God ng tao. So yan, nung siya ay inihulog dito sa earth, yan, siya na yung nag-cause ng temptation sa man. Kaya si Adam at saka si Eve, ayun po. So, ang nangyari po, binigay din ni Father God ang kanyang son na si Jesus Christ. O, ngayon, siya yung napako. Kaya yung pagkakasala ni Adan at Eve na yun na ang naging from generation to generation, namana na po ang kasalanan na yan. Diyan na po, binigay na ni Father God si Jesus Christ to give us new life. Yan po. Number 2 po, to give new birth. Yan. Bibigyan po tayo ng muling kapanganakan. Ano naman itong new birth na ito? Yan. Pang maintindihan natin, sa 1 Peter 1:3, sabi dito, Praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Yun po pala yung tinatawag po na new birth, yung resurrection, dahil po nagkaroon na po ng resurrection si Jesus Christ. Ayun po, muli na po tayong para na po tayong muling ipinanganak po. Yan. So, kung maalaala nyo noong nakaraang Bible study, yun po ang yung sinasabi ko na yung sinabi ni Jesus Christ na unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God po. Pero, yung sinasabi ko na hindi po namin sinasabi na relihiyon po yung born again. Kahit saan ka po, kahit ano po yung religion mo, kung ikaw po ay binago ni Kristo, ito po yung ipinanganak muli, yun po ikaw matatawag din na born again. Kaya, tulad din ng sinabi ko po, pwede rin tayong matatawag na Iglesia ni Kristo. Bakit po? Dahil ang Iglesia ni Kristo ay binubuo ng mga mananampalataya kay Kristo. Hindi lang yung nasa tatak, yung mga simbahan na may tatak na Iglesia ni Kristo po. Hindi po. Yan, lahat po na mananampalataya kay Kristo. Tulad din niyang born again, sabi niya, unless a man be born again, yun po ang ating pagbabagong buhay po. Yun po ang ating muling kapanganakan.
Di ba nabanggit ko noon na sabi ni Nicodemo, how can a man be born again? Alangang makakapunta pa siya sa womb ng kanyang nanay. Ayun po ang sabi. Pero, ano naman ang sagot doon? Hindi ibig sabihin na doon po sa womb ng ating mother. Pero ang gustong sabihin ng Panginoon, ipanganak tayo muli sa water and spirit. Yan. Kaya nandun na po yung baptism. Yon. Yung baptism po at saka yung Holy Spirit. Yun na yung magbibigay sa atin na magbabagong buhay na po. Yun na po. So, yung sinabi ko noon, yung binasa natin na versikulo noon, na unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Di po ba pinaliwanag ko na in some other verses po, silabi po doon na go ye into all the worlds and preach the gospel, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Yan. Baptizing them in water and spirit. Ganon. Pero, nabanggit natin na bakit doon si Jesus Christ nung ipinako siya, yung nasa kanan niya, hindi naman siya nabaptizan. Yan. Pero ang modelo po natin sa baptism in water is Jesus Christ. Kasi nga, nabautismuhan siya sa tubig. Siya yung modelo po natin sa nabautismuhan po sa tubig. Yan. Pero po, yun ay uulitin ko na naman na may kaparaanan si God o si Jesus Christ kung paano maligtas ang isang tao at hindi na natin yun po problemahin. Kasi may nagtanong po na kapag hindi tayo mabautismuhan, kasi si Jesus Christ ay nabautismuhan. Alam niyo po kasi yung baptism in water, talagang ilulubog ka sa tubig. Yan po. Tapos pag ahon mo, it symbolizes na bagong, you are already a new person in Christ. Yun po yung baptism na ginawa ni Jesus Christ. Diba si John the Baptist, kaya siya tinawag po na John the Baptist, kasi siya ang nagbaptize kay Jesus Christ. So, naging modelo siya. So, ang tanong, maliligtas ba ang isang tao kung hindi siya nabaptizan? Kasi, may mga verses naman doon na nagsabi na baptizing them in water and in spirit. Yan po. So, going back to yung sample natin po, na criminal sa kanyang kanan, nung sinabi niya na remember me, Lord, remember me when you will be in the paradise. Bakit sabi niya, today, stay with me in paradise. Yan po. So, ibig sabihin, hindi naman siya nabautismuhan kasi sa pagkakataong iyon, doon lang siya nagsisi po. Yan. So, siguro, ang ibig sabihin ni Lord, na kung may mga pagkakataon pa tayo na mabautismuhan sa tubig, gagawin natin. Pero kung wala na talaga, at noon lang siya nagrepent. Yung isang tao, bago siya namatay, nagrepent siya, wala na siyang time na mag-baptize in water, yun na po. Pero, naligtas pa rin siya. Kaya, ipaubayan na natin sa Diyos yun. Kung maliligtas ba o hindi, yung hindi na bautismuhan sa tubig. Pero, meron kasi mga verses na talagang kailangan din natin ang mabautismuhan po sa tubig po. Yan. Kaya wag nating lalaitin yung mga nakikita natin na nagbabaptize in water. Kasi, nasa Bible yun, na kailangan po natin para magiging taong bago tayo. Yun, renewal, yun na po. Renewal of our mind, our heart,
Wala. Yung parang sinisimbolize na pag ahon natin sa tubig, nakalibing na lahat doon yung mga kasalanan natin sa tubig. At hindi na natin babalikan po. Yan. At mag-umpisa na tayong magbagong buhay sa tulong ng ating Panginoon. Now, so yun yung new birth po. Ngayon, to give you a new beginning. Yan, mag-umpisa na tayo. Meron ng beginning. Kapag nabautismuhan na tayo, nagsisi na tayo, di ba? Tinanggap na natin si Jesus Christ as our personal Savior and Lord, na tulad ng sinabi ko, hindi po religion ang makapagliligtas. Oo. Kahit saan ka aanib, personal pa rin po. Personal pa rin tayong makikiusap sa Panginoon. Personal pa rin ang kaligtasan. Hindi ka maliligtas ng iyong pamilya, hindi ka maliligtas ng kung sino man. Pero po, ang tayo, nasa atin po, to build our relationship with the Lord. Pero tingnan din po natin, kung saan tayo umaanib, mag-grow ka ba dyan? Yan din. Titingnan din natin at sinusunod ba natin yung mga kalooban ni Lord. Ayan po. Ayan, si Pastor Los Biminda Soto, may backup na naman ako dyan. Oo. Ayan, may pastora na naman dyan na nagbaback up po in prayers. Si Pastora Los Soto. Nandyan din si Bats Evelyn Barroga from, saan ka na, Bats? Evelyn Barroga. Ma'am Evelyn Barroga, nagtuturo siya sa Greece ba? Parang sa, di ko na, okay. Welcome po. Yan. So, to give you, number 4 is the resurrection, or God raised us up. God raised up Christ to give us victory over Satan. Yan. So, sa 1 John 4:4, ito po ang sabi, you, dear children, are from God and have overcome the world, because the one who is in you is greater than the one who is in the world. Na si Satan, ang ibig sabihin po. For everyone born of God overcomes the world. This is victory that has overcome the world, even our faith. Who is it that overcomes the world? Only he who believes that Jesus is the Son of God. Ayan po. So, dahil po, di ba sabi ko noon, may cross dyan. Yan. May cross dyan. Pero po, bakit walang nakapako dyan? So, yung sinasabi ko po, we give much His resurrection. Ayaw na nating nakikita na nandyan pa siya, na naghihirap para sa mga kasalanan natin. Isa pa po, di ba yung napag-aralan na natin na don't make and don't worship graven images. Yun po, maraming nasagasaan doon. Pero, yun namang reason ng iba, hindi naman daw nila wino-worship. So, bahala kayo. Bahala pa rin tayo. Yan. Sa relasyon natin sa Panginoon. We are not judging. Ay, Thailand pala. Shout out from Thailand. So, si Bats Evelyn ay nagtuturo sa Thailand. Happy Teacher's Day, Bats. Yan po. Yan. Sabi dito, authority over Satan. O, di po ba, ang saya-saya, bago pasukan ng classes, inuna muna natin si Lord. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Mamaya-maya lang po, ipag-pray po natin yung opening ng classes po. Now, through the resurrection of Jesus Christ, we have already authority over Satan. So, after His resurrection, sabi dito, sa Luke 10:17-19,
and sa 1 Peter 3:21 to 22. Ang sabi dito, Jesus Christ has gone into heaven and is at God's right hand with angels, authorities, and powers. This includes Satan in submission to him. Yan. So, talagang natalo na si Satan. Kasi, bagamat tinawanan nila si Jesus Christ dahil nga naipako, dahil na nga na ano siya, lahat na paghihirap ginawa po nila. Yan. So, dahil sa paghihirap, talagang lahat na paghihirap ginawa nila. Imagine na yung latigo ng mga Roman soldiers noon, may ano daw pala, may mga tinik na maliliit ay yung mga, ano ang tawag doon? Parang nails na maliliit na kapag didikit sa skin ni Jesus ay doon ano na naman yung dugo niya. Imagine ganun katindi po yung pagpapahirap nila sa kanya. But nagkaroon na po tayo ng authority over Satan dahil kay Jesus Christ po. Doon sa Mark 16:15 to 18 at Acts 1:8 and 4:33. Ganito ang sinabi. I pray also that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know His incomparably great power for us who believe. Yan, malakas po, matindi ang power ni God para sa mga mananampalataya po. That power is like the working of His mighty strength, which He exerted in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly realms, far above all rule and authority, power and dominion, and every title that can be given, not only in the present age, but also in the one to come. Yan po. And God placed all things under His feet, and appointed Him to be the head over everything for the church. Yan na naman. Siya yung head ng church po. Which is His body. Tayo yung body niya. The fullness of Him who fills everything in every way. Yan. So, yung power ni Jesus Christ is great, mga kapatid. Kaya kung merong power si Jesus Christ, ibinigay na rin niya sa atin yung power na iyon po. Yan. Another, to make you a son and heir o in God's kingdom. So, tayo po ay mga anak ng Diyos na at tagapagmana na. Yan. Dahil sa kanyang resurrection. Ano ang sabi sa Romans 8:15 to 17? Sabi dito, for you did not receive a spirit that makes you a slave again to fear, but you received the spirit of sonship. Yan. So, tayo mga anak na, kung ano nga nandyan yung sinabi ni Pastor Los, Mark 16:15 to 16. Yes. So dito, sorry. So sabi dito, na hindi na po tayo slave again, na kung saan tayo ay magkakaroon ng fear. Yan, ayaw na ni Lord na tayo ay magkaroon tayo ng fear kasi tayo ay mga anak niya po.
And by Him we cry, Abba, Father. So, pwede natin, ang Father God ay tawagin na nating Father. And the Spirit Himself, yan, testifies with our spirit that we are God's children. So, God's children na po tayo. Now, if we are children, then we are heirs, tagapagmana na po. Yan. So, sabi doon, napakarami yung pinag-aralan natin na sabi niya, yung mga gumagawa, yung mga kasalanan doon na binanggit natin, sabi niya, they cannot inherit the kingdom of God. So, ibig sabihin na kapag susundin natin ang mga utos ni Lord at hindi natin gagawin yung mga kasalanan na ginawa doon, ibig sabihin po na tagapagmana po, mamana po natin ang kingdom of God. Wow! Yan po. So, number 2, it is your power for the present. I know. Ay, dito pa lang tayo. The resurrection meets every need of your life. So, yung pagkabuhay muli ni Jesus Christ po ay i-deliver tayo from the past. It is your deliverance from the past po. Ano man yung old sinful nature natin, yung old sinful life was put to death on the cross with Jesus. So noon, kung ano man yung mga kasalanang ginawa natin, noon po, tapos na po. Pinatawad na ni Jesus Christ kung humingi po tayo ng kapatawaran. Yan po. Cross with Jesus and buried with Him in the grave. So, yung mga kasalanan na yun, nandun na. Nakakabaon na sa hukay. Kasama ni Jesus Christ. Kaya nung siya'y nabuhay na po, yan, nag-victorious na. Then when Jesus was raised to life again, you were raised with Him as a new creation. So yun, new creation na po tayo. Living, yun sabi, leaving behind your old life in Jesus' grave. So, yung old sinful life natin, hayaan nyo na po. Kung nagsisi na po tayo, kalimutan na po yung mga old sinful life natin, yung mga dating ginagawang kasalanan po. Yan. Number 2, it is your power for the present. Ibig sabihin po na yung power ni Jesus ay power na rin natin today at present. Ano ang sabi sa Romans 8:31 to 39? Ito po ang sabi. What then shall we say in response to this? If God is for us, who can be against us? Oh, diba? Ang galing. Kung ang Diyos daw ay para sa atin, sino ba ang makakatalo sa atin? Wala. Kasi kasama natin ang Diyos. He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also, along with Him, graciously give us all things? So, ibibigay ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Pero siguro tanong ng ilan, bakit hindi lahat tayo mayaman? Yon. Alam niyo po, ang sabi ng Panginoon, my plans, for I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Jeremiah yon, di ba, Pastor Alos? So, pero, hindi lahat tayo mayaman sa material things. Bakit? Yan. O, nandyan na naman si Lorna Subia, anak. Yung sinasabi doon na ang plano daw ng Diyos sa atin ay hindi upang tayo ay mapahamak o maghirap, pero
ang plano po niya ay i-prosper po tayo. Pero siguro, tinatanong nyo, bakit hindi lahat tayo mayaman? Yan. Bakit hindi, Jeremiah 29:11. Yan. So, yung sabi ni, tingnan mo, may nagbaback up dyan si Pastor Alos. Maraming nagbaback up dyan na mga pastor, nagpe-pray din sila. Pati yung mga kasamahan natin, nagpe-pray sila. So, mga kapatid, nandyan din si Michelle Molina Palaso. Yan. So, dito po, yung powers na sinasabi dito, if God is with us, who can be against us? So, yung kayamanan na sinabi natin na, sabi niya, ibibigay niya, and I will supply all your needs. Bakit? Hindi lahat tayo mayaman. Kapatid, ang sabi ni Lord, in everything give thanks. Yan. Kung ano daw yung meron tayo, pasasalamatan natin. Bakit? Nakasaad yan sa purpose ni Lord. Kasi po, baka kung ikaw ay mayaman at mayaman na, hindi mo na kikilalanin si God. Yan. Ang alam lang kasi natin na kayamanan po ay yung mga material things. Hindi po. Kahit isang kahig, isang tuka lang po tayo. Kung mayaman po tayo sa values, sa character, sa spiritual aspect, mas mabuti pa yung mas mayaman tayo spiritually. Yan. Kaysa mayaman tayo materially. Pero ano ang sinabi? Ano ang sinabi doon na ano ang silbi kahit makuha mo ang lahat na kayamanan sa mundo kung mawawala mo naman ang iyong kaluluwa. Kung ang iyong kaluluwa ay mapunta naman sa sa hell, sa kapahamakan na si Satan ang nagro-rule, na doon araw at gabi na humihingi ka doon ng kapatawaran pero wala nang magpapatawad sa iyo kasi tapos na po. Kasi ngayong buhay pa lang tayo na may mga napapakinggan pa lang tayo ng mga salita ng Diyos, this is the time po to repent. This is the time to ask for forgiveness. This is the time po to change our lives according to the will of God. This is the time po na magbagong buhay. This is the time po na magkaroon tayo ng mga gawain na nakakalugod-lugod sa Diyos. Para po, kapag haharap na tayo during the judgment day, diyan, mailalantad na po lahat kung ano po yung mga ginawa natin. Individually po. Kaya wala po yung naghuhusgahan po. Kasi individual tayo nahaharap po sa Panginoon. Pero po, kapag tayo po ay mananampalataya na sa Panginoon, wala nang, sabi doon, wala nang hukom, wala nang judgment para sa mga tunay na mananampalataya na. Paano yun mai-reconcile? Bakit tayo haharap kung wala nang judgment? Ibig sabihin po, haharap pa rin tayo para maipapakita po ni Jesus Christ that He is a fair judge. Haharap lang tayo doon, pero yung judgment po, wala na po sa atin. Hindi na po tayo mahuhusgahan na papunta sa lake of fire kapag tayo po ay naniniwala. Pero haharap pa rin tayo doon. Yan, yung ibig sabihin. Kasi ang Bible po, nagre-reconcile yan. Hindi nag-aanuhan. Yan. Yan. So, number 3. Last na to. So, makakadako na tayo doon sa mga additionals na idadagdag po natin. It is your hope for the future. So, yung resurrection ni Jesus Christ, yun na po ang ating hope for the future. The resurrection of Jesus gives us great hope for the future. He is called the firstborn from the dead.
Yan. So, siya daw po yung firstborn from the dead. Sa Colossians 1:18. Yan. Kasi, yun, nabuhay na siya muli. So, tinawag siya na firstborn. In His resurrection, He was opening the way for all those who would believe in Him, to follow after Him, to be raised from the dead. Yan na po. So, one wonderful day in the future. Yan. Si Jesus Christ will return to the earth again. Oh, not as a baby this time. Yan. So, babalik siya. Oh. Kasi, He promised to the disciples na babalik siya. Yan. So, not as a baby this time, but revealing to the whole world who He really is. The glorious God and ruler of all creation. At that time, all those who have died, believing in Him, will be raised to life again. So, yan na po. Mamaya itatakal natin. Babasahin ko lang ito. Sa 1 Corinthians 15:17-23. Yan. Meron din doon sa 1 Corinthians 15:5-57. At saka sa 1 Thessalonians 4:13-18. Yan. So, sabi dito, if Christ has not been raised, your faith is futile. You are still in your sins. Oh, nasa mga kasalanan pa tayo kung hindi nabuhay si Jesus Christ. Tayo pa sana ang mapapanis dahil sa ating mga kasalanan. Then those also who have fallen asleep in Christ are lost. If only for this life we have hope in Christ, we are to be pitied more than all men. But Christ has indeed been raised from the dead. Ayan po. So, for since, sabi dito, but Christ has indeed been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. For since death came through a man, yan, the resurrection of the dead comes also through a man. For as in Adam all die, so in Christ all will be made alive. But each in his own turn, Christ the first fruits, then when He comes, those who belong to Him. Yan. Okay, so ito na po. Ito na po yung challenge. Bakit po nandiyan na nagdagan naman yung mga viewers natin, Michelle Molina Palaso, Salvador, Jamil Segoban Salvador, Shekina Amulong. Bakit po sinasabi natin na siya ay nabuhay sa ikatlong araw? O di ba sineselebrate natin yung 7 last words of Jesus Christ. Yan. Sabi natin mga 3 o'clock nung halos mga 3 o'clock nung siya ay nawalan ng malayata. Okay. Then anong oras? Kung 3 o'clock po ng Friday, di pangalawang araw pa lang niya yung 3 o'clock ng Saturday. Di ang pangatlong araw niya ay 3 o'clock, Friday. Unang araw pa lang niya nung 3 o'clock ng Saturday. Pangalawang araw pa lang niya yung 3 o'clock ng Sunday. Ang
pangatlong araw niya sana ay Monday. Ayan po. O, sinong nakakaalam? Kung bakit? Ayan. Excuse. Oh, ang ano po, ganito yan. Doon kasi sa Talmud calendar, yan. Yung sa Talmud calendar po, nung unang araw, so, karagdagan na naman ito sa kaalaman natin. So, yan, panalo kayong nakiki-Bible study kasi malalaman yung mga ito. O, yung mga, sa bagay, yung mga next viewers, mapakinggan din nila. Sa Talmud calendar, hindi tulad dito sa atin na tulad ngayon, na kapag ngayon 4 o'clock ngayon or ang 3 o'clock ngayon, saka ka palang mag one day, 3 o'clock bukas. Yan. Pero sa Talmud calendar po, as long as nakakuha ka ng oras, yan, as long na nakakuha ka ng oras sa araw na yun, kahit iisang oras lang, pwede na pong tawaging ikatlong araw. Yan. So, tingnan na natin. So 3 o'clock. 3 o'clock po ng 3 o'clock ng Saturday. 3 o'clock din sana ng Sunday. Ano 'yon? Friday, Saturday, Sunday. Pero bakit sinabing ano yun? Bakit sinabing pangatlong araw na po? Yan. So, ibig pong sabihin, bakit, ano yan? Ibig pong sabihin, na kapag nakakuha na siya ng kahit isang oras lang, doon sa susunod na araw, okay na yon doon sa Talmud calendar. Ganun po yun. Ayan. Okay. So, ngayon po, yun ang karagdagan na ano natin. So, siguro, ang question nyo, pero ito ay mga theological ano na sana ito, pero ipapasok pa rin natin o para naman medyo ma-upgrade yung learning natin. Okay. Yung sa ano naman, siguro tatanungin nyo, i-challenge ko na lang ito, assignment natin. Nung binigay na ni Lord Jesus ang kanyang buhay, siyempre, pumanaw na. Saan napunta ang kanyang kaluluwa? Yan. This is a challenge to everybody para matuto tayo. Saan kaya pumunta ang kanyang kaluluwa? Kasi kung kung maalaala nyo, nung nagpakita siya sa mga after his resurrection, nung nagpakita siya sa kanyang mga disciples, touch me not, sabi niya, kasi hindi pa ako nakapunta sa aking Ama. Yan. So, ibig sabihin, nung namatay na siya at siyempre nawala na yung kanyang hininga, saan kaya pumunta ang soul ni Jesus Christ? Yan, patindi ng patindi itong aral natin. Theological terms na. Yan po, very challenging, di ba? So sa susunod dyan, yan dyan si Sister Margie Corona sa Malaysia is watching. Yan. Patindi ng patindi. Assignment natin yun. Kailangang present kayo sa Sunday na naman yung susunod na, sa Miyerkules ng gabi. Mga 6 or 7, ganun po. Yung Bible study natin. Yan. So, saan napunta? Very interesting, di ba? Nandyan yung,
alam kong alam ni Pastora Los yan, pero wag mo nang sabihin Pastora Los para ano, kasi theological terms yan. Theological ano yan. So saan kaya napunta? Bakit nung nabuhay siya, sabi niya sa mga disciples, touch me not. Kasi hindi pa ako nakapunta sa kanyang ama. 3 days na mula nung namatay siya. Bakit hindi pa siya nakapunta sa kanyang ama? Isa pa, saan niya dinala? Saan niya dinala yung kriminal na nasa kanyang right hand? Yan po. Very interesting, di po ba? Yan. Alam nung mga ano yan, pero dapat po, huwag nyo na lang sabihin para naman makapag-learn yung iba po. Yan. Yan si Brother Peter Buckley, Kakadiran. Si Ma'am Josephine Morelia Sabelia, sa La Paz Elementary. Yan. So, yan ang assignment natin. Diba? Very exciting. Diba? Sabi niya, today, stay with me in the paradise. Saan niya dinala? Yung kriminal. Saan napunta yung kaluluwa niya? Hindi naman siya umakyat sa kanyang ama. Yan, very interesting. Very interesting na question yan. So, challenge yan. Challenge for the next assignment natin yan para naman merong ano yon? Merong suspense. Yan. So, i-research natin yan. Kung saan napunta ang kaluluwa ni Jesus Christ pagkaraang ano. Kasi nung nag-resurrect na siya, di ba sabi natin, sino yung unang pumunta doon sa kanyang grave nung nag-resurrect? Sabi may mga babae doon, si Mary, yung isa, na siyempre ilalagay nila yung pabango. Lagyan nila ng pabango. Pero doon nagulat. At mismong si Mary, siya yung pinagsabihan, yung nakita niya na hindi niya alam na si Jesus Christ yun or ang angel, yan. Pero po, sabi niya, tell the good news. Ipamalita mo, kaya yun po ang basehan din natin na kahit mga babae po tayo pong mga babae, pwede pa rin po tayong mangaral ng salita ng Diyos. Kasi mismong si Mary, siya po yung unang namalita sa good news ng pagkabuhay ni Jesus Christ. Yung mga disciples noon, nasa isang nasa isang lugar, siguro natutulog yung iba, nagpapahinga pa lang. Si Mary pang nagbalita sa kanila ng good news. Hindi rin naniwala si Tomas kaagad. Di ba? Yan. Kaya, very exciting yung susunod. Tapos, ang i-discuss na natin ay repentance. Yun na po ang chapter 8. So, kung may mga katanungan po kayo, yan, medyo marami pa rin yung i-discuss natin. Yung sa mga differences na yung mga sinasabi ng iba, di ba noon, na sabi natin yung maulit-ulit na pagdarasal, mga ganun. Yung mga differences na mga ganun. Hindi naman, pati yung sinabi natin na pagkain po ng dugo. Dahil ito yung sabi pala na life is, sabi kasi yung binasa natin kanina, for the life of a creature is in the blood, and I have given it to you to make atonement for yourselves. It is the blood that makes atonement for one's life. Ganon. So, kapag kinain daw natin yung dugo, parang kumain na rin tayo ng buhay. Ganon yung ano niya. Pero, yung sinabi ko na noon, hindi ko pa yan, sasagutin ko lahat yung mga katanungan na yan. Next meeting, kasi medyo mas maiksi itong
susunod na topic. It's all about repentance. Yan. So, lahat po ng mga katanungan at ang isa-shout out ko po yung mga nag-like, nag-comment at nag-share nung number 3, part 2 na Bible study natin. Part 1 and part 2 yun. Yan po. Okay. So, maraming salamat po at yun po ang assignment natin. Ang assignment po natin, saan napunta ang kaluluwa ni Jesus Christ? Nung after na siya ay ano yon, yung nung siya ay yung, di ba, sabi niya, Father, I commend my spirit to you. Eh bakit sabi niya nung nabuhay siya, touch me not, dahil hindi pa ako nakakarating sa aking ama? O saan napunta yung kaluluwa niya? Pati yung criminal sa kanyang kanan na sabi niya, today stay with me in the paradise, saan napunta? Saan niya dinala yung criminal sa kanyang kanan? Yan, very interesting po. Okay, so kapag may mga mga katanungan kayo, just yan. So rin yung mga yung ibang tatalakayin natin. So about repentance, tapos sasagutin natin yung mga tanong. At kapag po masagot na natin yung sa chapter 9, faith na, dadako na tayo sa faith. So, for every Bible study, kailangan makatapos tayo ng isang chapter. Bagamat po, meron din tayong itatakil na mga katanungan. Meron pa rin tayong lilinawin doon sa, bago natin po ito sarhan, meron din tayong lilinawin po doon sa mga kasalanan doon sa nabanggit natin previously. Maraming kasalanan, iba-ibang uri ng kasalanan, malalaking kasalanan. Yan po. Nandyan na naman si Ma'am Marilyn Lerida Siruno, Hawaii. Gian Angelo, saan si Gian Angelo? Sa Canada, Italy. Jopel Castillo Ramos. Yan. Okay. So, yan po mga kapatid, lilinawin natin na kahit anong uri ng kasalanan, patatawarin po ni Lord. Dahil siya po ay naipako na sa cross. Yun pala, ang isang linawin natin, naalala ko na, yung may nagsabi kasi sa akin, na yung mga graven images, meron daw siyang display sa kanilang bahay. Ano daw ang kanyang gagawin? Siyempre, hindi raw siya sumasamba sa mga Diyos-Diyosan po. Pero, dahil nandun na minana daw niya doon sa mga, di ba, yung mga binasa natin, ng dami po, na sabi, you shall not bow before them. You shall not make images. Yun ang sinabi ko sa inyo. Hindi naman tayo nagja-judge. Kasi depende naman kung sinasamba mo ba o hindi. Di ba sabi ko? Kahit may nagsabi nga na pumupunta naman ako doon sa simbahan pero hindi naman ako nagbabaw doon. Hindi naman ako nagdadasal doon sa kanyang harapan. Yon. Yung isa naman, naka-display lang naman. Yan po. Bahala po kayo. Pero, yun po, binasa ko lang yung napakaraming verses po about graven images. Para po, wala po akong pananagutan sa inyo. Sa inyong mga kaluluwa. Kung yun ang sanhi na ipapanis tayo ni Lord, pati yung 3rd and 4th generation, sabi niya, nakakatakot po. Pero, ipapangaral ko para yung sinabi ko nga na ngayon yung katanungan, ano daw ba ang gagawin niya doon sa mga nandoon na minana niya? Ngayong nalaman niya na
masama pala, na ayaw pala ng living God natin. Nagsiselos pala ang living God natin na tayo po ay sumasamba sa mga yun. Kasi merong mata, hindi naman tayo nakikita. Merong tenga, hindi naman yung naririnig ang ating mga dasal. Sabi doon, talagang nasusuklam ang Panginoon, mga kapatid. Yan po. So, ang tanong sa akin, ano ang gagawin ko doon, pastora? Yan. Conviction nyo na po yan. I-guide na po kayo ni Lord kung ano ang gagawin nyo. Hindi ko po pwedeng sabihin. Kayo po ang nakakaalam niyan kung ano po ang conviction ninyo. Kasi hindi po pare-parehas po kung paano kayo kinukonvict ni Lord. Ayan, tulad ng sinabi ko, o halimbawang pumupunta tayo doon, kahit ako po, pumapasok naman ako, hindi naman natin may iwasan. Kung may namatay na kasama natin, di ba, pumapasok tayo. Pero bahala ka na kung luluhod ka ba doon, magdasal ka ba doon, hindi ka naman naririnig. Parang yun, nagsiselos si God po. Yan. Pero yung katanungan na yun, alam kong i-reveal ng Panginoon sa iyo, basta manalangin po kayo, sasabihin niya kung ano siya na lang ang magsasabi kung ano po yung gagawin. So sabi niyo, hindi kami nananalangin, naka-display lang doon. O, bahala ka, bakit mo di-display? Ano ang purpose mo? Yan ang katanungan po. So, pero, yun po ay bahagi lamang po ng Bible study natin at kung gawin nyo pa rin, wala namang sapilitan. Kasi we have the freedom of choice. Whether you choose our living God or you choose the gods of yung mga gods na, yung mga idols na graven images. Kung yun ang pipiliin nyo, wala tayong magagawa. Hindi naman pumipilit si Lord. Pero pinapaalam lang sa atin na siya'y nasusuklam po. Kapag tayo po ay sumasamba nasa Ten Commandments po. Yan. Okay. So, yan. So, next Bible study po. Yan, sasagutin na natin yun kung saan napunta si Jesus Christ po. After na siya ay inilibing. O kaya, nung humiwalay na yung kanyang kaluluwa mula sa kanyang sa katawan, saan na siya napunta? Yan. Kasi sabi naman niya, that's not because I have not yet. Yan. Sabi ni Pastor Alos, choose God, not God's na small letter O. Yan po. O, Catherine Joy Mangrubang is watching. Yan. Okay. So, yan. Sabi ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord, the living God. Yung sinasabi niya na pagsisilbihan po nila. So, yan. So, hindi po tayo magja-judge. O, bahala pa rin kayo. Hindi naman namin sinasabi na religion ang makapag-save sa atin. Hindi rin namin sinasabi na aanib kayo sa religion natin. But you're very welcome. O, kahit sa ang mga churches namin, ay naku, tuwang-tuwa kami we welcome, but we do not andyan na si Bishop Renato Tabaco is watching. Nako, yan na yun mga mentor namin, nakakahiya po. Siya po yung leader ngayon ng Espada Group of Pastors sa Ilocosur. Yan po. At official din siya sa national nako, naman, nandyan yung mga mentor namin, nakakahiya kapag buti na lang natapos na yung mga sinasabi natin, hindi po ba? Hindi na napakinggan ni Reverend Renato Tabaco, kumpadre. Yan. So, yan po, shout out sa mga Espada
mga co-pastors sa Espada under the leadership of Reverend Renato Tabaco, compadre. Yan. So, ang daming nagbaback up po dyan. Ang dami pong mentor. Yan. So, ngayon mga kapatid, yun yung assignment natin. So, sa repentance na po tayo, chapter 8 next, Wednesday po. Yan, sa repentance. Pero yung assignment natin, huwag kalimutan. Huwag kalimutan yon yung assignment natin. Ayan, so parami ng parami. Yung mga questions, maraming questions dito. Pero hindi pa natin masagot ngayon lahat. Sasagutin natin sa Miyerkules po yung mga marami. May mga nag-question pa doon ng purgatorio, kung ano daw yung mga yung kuros-kuros pala, yung meron ding wala naman daw sa Bible yung nagkukuros na ganun. Wala nga. Oo, wala nga doon, pero wala namang masama. Sa tingin ko lang walang masama. Pero napakinggan ko yung nag-i-explain na pare po, na tanda raw yun ng pagiging Katoliko. Kaya raw yung mag-sign of the cross, sign daw yun ng pagiging isang Katoliko. O, kung yun ang sign ninyo, di... Pero sa tingin ko, hindi naman masama. Kasi ang sa atin lang, tulad ng sinabi ko, yung nakikita natin na cross dyan, hindi masama. Pero kung nandyan sana si Jesus Christ na nakapako, yun doon na, labag na dito sa Bible po. Kasi sabi, do not worship in graven images. Ano pa kung i-display natin dyan? Ano ang purpose kung i-display pa natin dyan? Graven image na yun. Sabi nga, magkakasala pati yung third at saka fourth generation kapag mag-worship tayo sa graven images. Pati po yung mga gumagawa. Yan. Pasensya na po sa mga gumagawa nito, pero po, tungkulin ko lamang pong ipangaral upang po hindi hanapin ng Panginoong Diyos sa aking mga kamay. Ay, nako anak, bakit hindi mo ipinangaral? Kayo naman, sasabihin nyo rin, ay hindi namin napakinggan na masama pala. Kaya ngayon po, kayong mga nakinig, napakinggan nyo na po. Napakaraming binasa ko noong Bible study number 7 ba yun? Or 6? Nako, napakaraming references. Halos lahat dyan sa Exodo. Ang dami kong binasa na about graven images, making, and worshiping idols. Sinabi ko pa nga na pati yung mga artista, yung whatever na i-worship natin more than God is idolatry. Pati yung mga ano natin, yung mga money, kayamanan natin, kung yun ang sobrang wino-worship na natin, wala na tayong time kay Lord. Siya na yung Diyos natin. Yan. So, idol na yun. Pati yung mga artista, nako, kahit bumabagyo, kahit umuulan ng malakas, ay nako, talagang gustong-gusto pa rin panuurin dahil ganun ka-idol. Pero kumusta naman kay Lord? Nagpupuri pa ba tayo ng ganun kay Lord? O doon nga, hiyawan tayo ng hiyawan. Ay, yes. Yan. Pero sa pagpupuri sa Panginoon, hindi man lang natin mabuka yung bibig natin sa pag-awit, ganun po. Yun. So, yung idolatry, hindi lang yung graven images, hindi lang po yung mga, lahat po na pwedeng makakat sa attention natin more than the Lord. Ayan po, yun ay idolatry na yun, idols na yun po. Kung yung pera mo na lang, yun na lang ang pera na lang niya ang kanyang binibilang. O hindi na siya nakapagsimba. Basta at the end of the day, yung mga businesses niya na mga nagbibilang na lang ng pera, yun na ang kanyang Diyos. Idolatry na po yun. Kasi wala na siyang time para sa Diyos. But I believe po
wala pong ganun sa atin. Okay. So, tapos na naman po yung oras natin at gusto ko pang manalangin tayo for the opening of classes. Ayan, salamat po sa lahat na viewers at sa mga susunod pang viewers kapag recorded live na po ito. Lahat ng mga nagpe-pray po, yung mga mentors po natin, at yung mga taga-DepEd po. Ayan, ipagpipray natin po yung opening of classes since lahat na parents, para bigyan din ni Lord ng katalinuhan ang ating parents na gagabay sa mga batang mag-aaral. Ayan po, so can we close our eyes po kung saan man po kayo naroroon. Let's pray. Heavenly Father, nagpapasalamat po kami sa hapong ito, Panginoon, na natapos na naman namin ang Bible study na to. At salamat, Panginoon, sa iyong biyaya, sa iyong mga pagpapala na binigay mo sa mga kapatiran, sa mga viewers, Panginoon, sa mga ka-Bible study. At ipagpatuloy mo po na pagpalain sila, Panginoon, pagpalain mo kaming lahat, at nawa lumago kami ng lumago sa aming pangangaral sa iyong mga salita, at continue giving us the wisdom, Father God, and your handmaiden, Lord. Thank you for the anointing that you are giving unto your servant, Father. At Panginoon, dinadalangin namin ang pagbubukas ng klase bukas, Panginoon, starting tomorrow. Bagamat psychosocial pa lamang, Panginoon, ang matututunan ng mga mag-aaral namin, ipag-bless mo po bless po the parents who will be guiding their children, O God. They will perform a crucial role in guiding our pupils, students, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, that all throughout the country, Lord, lahat ng mga parents, pero mag-umpisa po sa DepEd Secretary namin, si Ma'am Leonor Briones, Panginoon, si DepEd Secretary. Lord, i-bless mo po para tuloy-tuloy po yung kanyang kalakasan sa pag-guide sa Department of Education, at ang aming Pangulong, si Pangulong Duterte, Panginoon, hanggang sa lahat na opisyal ng pamahalaan, hanggang sa pinakamababa sa mga barangay captains, mga barangay council. Panginoon, malaki po ang role ng government po namin sa edukasyon ng aming mga kabataan, ng mga mag-aaral. So right now, Father God, continue showering upon them your blessings, Lord. Ang mga personnel na ito, lahat na DepEd personnel, at ang mga kaguruan, lahat na DepEd employees, Panginoon, mga school heads, mga teachers, yung mga education program supervisors namin, the schools division superintendents entire the country, assistant schools division superintendents, education program supervisors, SGOD chiefs, CID chiefs, entire the country, Panginoon, lahat po at lahat ng mga parents, Panginoon, na magkakaroon ng role to guide their children, pagpalain mo kaming lahat, Panginoon. So, Lord, we lift up to you the opening of classes. At Panginoon, ngayon din, sinasaway na namin ang COVID-19 pandemic. In the name of Jesus Christ, natalo ka na. I-declare na namin ang iyong pagkatalo, you virus COVID-19. At i-claim na namin na ang iyong pagkatalo sa pangalan ni Jesus. At Lord, we claim right now na malapit na po ang solusyon ng problema namin sa pandemic na yan. Lord, yung ekonomiya ng bansa po, Lord, we ask you to
to restore the economy of our country, the Philippines. So right now, Panginoon, we commit to you all these things. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, bye-bye po. Happy Teachers Day po to, Happy Teachers Month sa lahat na teachers po, at sa lahat na viewers, at sa lahat na pastors. Happy Pastors Month. Yan po. So, bye-bye. God bless us all.